Ang inyo pong lingkod ay talaga pong nabababawan dito sa topic na ito. Mababaw po ito sa akin. Ito po ay hindi ko binibigyan ng pansin. Pero for the sake of those people who are asking me, I will again make another short vlog for this. Ano raw po bang itsura ng mahal na Panginoong Hesukristo? Yung kanyang physical appearance. Tandaan po ninyo, kahit siya po ay God of gods, siya po ay Diyos, nang maging tao po siya, meron po siyang sariling identity bilang tao. Tulad mo, meron kang sariling muka. 'Di ba? Kung titingin ka sa salamin, ayan ang itsura ng mukha mo. Yun ang distribution ng inyong face. Okay. So, halimbawa, pagtingin mo sa salamin, ay pangu pala ako. O tapos, pag ganun mo, ay kirat pala yung mata ko. O, yun ang itsura mo. O, tapos, pag tumingin ka naman sa salamin, satisfy naman ako. Diba? Kaya lang parang meron akong, tawag dito, meron akong nunal dito sa ino. Mga tipong ganon. Normal po yan, no? Merong identity ang bawat isa, okay? Sa mukha. O, yung isa naman, may kilala po ako sa Facebook, laging tawag dito, lagi siya naka side view. Yung pala maraming butas yung mukha niya rito sa may left side. O, yung ganun po, hindi pong ganyan. Ito na pag-uusapan lang po. Alam mo, itong channel natin, totoo po ito. Hindi tayo plastic dito or something, ano. So, ang Panginoong Hesukristo po, tao rin po siya. At Diyos, no? 100% God, 100% man. Huwag niyo pong sasabihin 50% man and 50% God. Mali po yun. Ang tawag po roon sa 100% God and 100% man, hypostatic union. The term hypostatic union, ma-encounter niyo kung gusto ninyong pumasok sa Bible school tulad ko, no? Ito po pag-usapan natin mabuti ngayon kasi I believe, if I'm not mistaken, ilang weeks pa lang nakaraan gumawa ako ng vlog regarding this, no? But I don't think na ibigay ko tulad nung ibibigay ko po ngayon na mga details regarding this very controversial topic. Okay, so, ang Panginoong Hesukristo po ay Diyos at tao at the same time. Ngayon, anong panahon ba siya nabuhay? Siyempre, nung kanyang kapanahunan, that was 2,000 years ago mahigit. At alam po ba ninyo, ito may babalita po ako sa inyo, yung mga Hudyo, ngayon diyan sa Israel, hindi na po yan mga puro. Sapagkat right after AD 70, na-scatter po sila nang sakupin ng mga Romans ang Jerusalem. Not until 1948 na ibalik sila. Kaya nga po totoo po ang prophecy. Di po ba? Meaning, nung naibalik sila dyan, may mga lahi-lahi na ng iba. Tumingin ka ngayon dyan, may mga mapuputi, parang mga Amerikano. Aba, hindi po ganyan ang mga purong Hudyo. Ang mga purong Hudyo, gusto mong malaman kung ano yung itsura. Tumingin ka sa mga taga-Iran, taga-Iraq, taga-Saudi. Yan ang mga purong Hudyo. Ganun po mga itsura nila. Magkakapatid yan eh. Di ba? O, yung isa kay Isaac, yung isa naman kay Ismael. But they belong to the same father, Abraham, hindi ba? Oh, yan po ibig ko sabihin. So, i-base natin dito sa tinatawag na basihan nga yan para makita natin yung magiging answer natin dito. Again, sinasabi ko po sa inyo, si Jesus Christ po ay isa pong Hudyo, purong Hudyo nung kapanahunan niya. Okay, pero may sinasabi po ang Biblia na marami po ang naguguluhan. Sumasabog ang utak nila pag itong binabasa nila. Nagsasalita pa na pangit daw si Jesus, ugly si Jesus. Of course not, hindi. Hindi. Okay, meron daw nakalagay sa Bible. Itong bubuklatin nila tiyak, itong Isaiah 53 verse 2. Basahin natin. He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of a dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him,
nothing in His appearance that we should desire Him. Ayun ang kanilang binabanatan. Pero, napansin niyo po ba, anong verse yaan? Or should I say, saan kinuha yung verse na yaan? Yan ay kinuha sa Isaiah 53. Yan po ay messianic prophecy. Ibig sabihin, ang sinasabi dyan, yung gagawin ng Mesias na pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo. Ang mga Romano, bago i-execute ang mga tao doon, papahirapan ng todo-todo. Pauupuin pa nga ro sa mga paako eh. Diba? Kung napanood niyo yung kay Matranillo, naiyak ako doon sa Kristo. Iyak ako ng iyak doon. One of the greatest portrayal kay Jesus. Okay, mabalik tayo dito. Ito pong Isaiah 53 ay messianic prophecy. Ang hinuhulaan dito yung gagawin ng Mesias rather than kung ano yung itsura niya sa loob ng 33 anyos na nabuhay siya. Of course not. Hindi intensyon niyan na ibigay yung itsura niya kung anong anyo niya. Yung gawain niya bilang Mesaya ang hinuhulaan diyan. Ulitin ko. Isaiah 53 verse 2. He grew up before him like a tender shoot. And like a root out of a dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Hindi sinabing pangit or ugly. Ang sabi lang dyan ganito, si Jesus Christ nagpakababa kahit siya ay Diyos. Alam po ba ninyo, ang itsura ni Jesus, itsura ng isang regular na Hudyo nung panahon niya. 5'4" o 5'5", matangkad na po yung 5'5" nung standard na panahon niya. Okay? Ganon din ang height nung mga disipulos. Kaya na-imagine ko si Sakeo, talagang pandakeko, ano? Sakeo, maliit talaga. Si Jesus, 5'5", sa panahon natin ngayon, medyo short in stature na rin yung height ni Jesus, no? Pero hindi lang binibigyan din ng Biblia sa atin, kundi yung glory ni Jesus. Yun, alam niyo ang Biblia po, hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Hindi binanggit ng Biblia na pangit si Jesus. Ang sabi lang niya, siya ay kapareho lang ng mga ordinaryong Hudyo nung kapanahunan niya. Ayan pong ibig sabihin dyan. At yung Isaiah 53 na binabanata nila na, sabi niya, He had no beauty or majesty to attract us to Him, nothing in His appearance that we should desire Him. Yan po nung pinahampas siya ni Poncio Pilato. Napanood niya yung Passion of the Christ. Di ba? Nagkanda ngiwi-ngiwi or nagkanda bugbog-bugbog, nagkanda lagos-lagos yung laman nung gumanap na Jesus. Si Ginoong Jim Caviezel, one of my favorite actors of all time. Kahit hindi na siya active ngayon, pinanood ko yung mga Angel Eyes. Kasama niya pala nun si Jennifer Lopez. Paborito ko rin si J-Lo, no? I love her, no? At ayun, yung J-Lo, J-Lo tuloy, yung Angel Eyes, sa kasama si Jim Caviezel, yun po ang gumanap na Jesus. Yan po ay nakita natin doon kung paano po siya pinahirapan. Yan ang sinasabi nung talatang yan. Talagang pumangit po si Jesus kasi ang ginawa po sa kanya, nakikita po natin mga tinik ngayon, tinik corona. Akala lang po natin mga tinik corona na yung parang bugambilya, ganun. Hindi po ganun eh. Yung tinik corona na inilagay pinutong sa ulo ng Diyos anak na si Jesus, ito po ay malalaking tinik. Actually, in fact, nung ito po ay isusuot na sa kanyang ulo, kinakailangan itong gamitan ng mga barena na pamalo para pumasok sa ulo niya. Kasi ang ginawa ng mga sundalong mga Romano, gumawa sila ng mas maliit sa ulo ni Jesus na size ng koronang tinik o tinik corona para pilit nila itong isuksok at ipasok doon sa ulo ng Panginoon. Kaya yung mga tinik niya lumabas sa kanyang mata, sa likod niya mga bungo niya, tumagos yan. Dahil sa iyo, dahil sa akin. Kaya wag mong maliitin, we underestimate yung Isaiah 53. Yan po ay messianic prophecy na gagawin ng Diyos anak na si Jesu Kristo sa lupa.
nung nabuhay siya ng 33 years. Yan ang pinaka-purpose ng Panginoon, mamatay sa ating mga kasalanan. Ugly ba si Jesus? Of course not. Of course not. Tumingin ka sa mga Iranian, tumingin ka sa mga Iraqi, tumingin ka sa mga Saudi Arabian, yan ang mga purong mga Hudyo. Ganyan ang itsura ng mga purong mga Hudyo ng panahon niya. Matangos ang ilong, di ba? Yung nasa picture, yan po. Medyo yan lang malapit. I'm not saying na yan, ha? Hindi natin alam. Pero mas gusto ko siyang makita in full glory, in full grace. Kaya kung hindi ba kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Is Jesus and His wonderful love. Share Jesus and His wonderful love. Sapagkat yan ang kailangan ng mundo ngayon. To share His love, His grace towards all mankind. At tayo po ang ambassadors of Christ. Tayo ang kanyang gagamitin to share the gospel of grace sa mga tao. Salamat in Jesus. Truly loves us all.